Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito, sa kanyang kabutihan sa atin. And before we will start our preaching today po sa kanyang mga salita, at simulan po natin ang ating gawain ngayong gabi sa pamamagitan ng pagpupuri natin sa Panginoon, sa ating pagsamba sa Kanya. So I encourage everyone sa gabing ito po na tayo po ay nandito. Nagko-connect po tayo hindi lang para manood, para panoorin po ako, kundi tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon. And I declared and I pray that your every heart that is listening is open and ready and willing to receive the Word of God sa gabi pong ito. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang katapatan sa ating buhay. There is a song, meron pong siyang awit na Tagalog po na ating awitin bago po tayo magpasimula sa atin pong gawain sa gabing ito. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Lord. Bless your name. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Sa gabing ito, ikaw po'y aming pinupuri at binibigay sa iyo ang karangalan, O Diyos, sa gawain namin ngayong gabi, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian, sa iyong mga salita, Panginoon, na ikaw po ay
patuloy na mabigyan ng karangalan sa oras na ito, Ama. Pagpalain mo ang lahat ng mga kapatid na kasama po na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Kasama po, Panginoon, na tumatanggap ng iyong mga salita. Kasama po, Panginoon, na nakakaranas ng iyong kapangyarihan at ng iyong kadakilaan sa aming buhay. Lord, we honor you for everything, Lord, that we have in our life. Ang aming buhay na ito, anumang meron kami sa buhay namin, Lord, we honor you sapagkat sa iyo nagmula ang lahat. Ang aming kalakasan, ang aming kalusugan, at ang mga biyayang meron kaming aming tinatanggap araw-araw, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Kaya salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa amin. Sa gabing ito, Lord, we bless the internet connection, Lord. Ikaw po ang sumama sa amin. Ngayong gabi, ang kapurihan ay sa iyo lamang, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon. No, meron tayong mga improvement sa ating gawain po sa ministry. Meron pong blessing po ang Panginoon at may nagtanim po nitong pin mic. No, salamat sa isang anak sa spiritual na nagmamahal sa gawain ng ating Panginoon. At meron siyang itinanim na isang tripod para sa ating cellphone. So, praise the Lord. Napakabuti po ng ating Diyos sapagkat siya po ay dakila at mabuti at hindi nagkukulang sa ating mga pangangailangan. No? Purihin po ang Diyos sa gabing ito. Tunay nga na napakabuti niya sa bawat isa sa atin. At sa gabing ito po ay napakahalaga po. If you have your family, your friends, napakaganda pong pagkakataon na dalhin natin sa pakikinig ang mga pamilya natin, kaibigan natin, i-watch party natin ang mensahe ng Panginoon sapagkat napakahalaga. Ano po? Alam mo, kapatid, talagang nakakalungkot, no? Pag ikaw ay palaging nasa Facebook, ang nakikita mo yung mga ibang bagay na laging kinahuhumalingan ng mga tao na wala naman itong kaugnayan sa kanyang spiritual na pangangailangan. No? Mga TikTokers dyan ay pinasisikat ng mga tao, no? Pero it has nothing to do with our future, no? Wala po itong magagawa sa ating buhay, sa kasalukuyan at sa panghinaharap. Pero sa salita ng ating Panginoon, ang pinakamahalaga po ay dapat nating bigyan ng atensyon sa ating buhay, ating bigyang halaga, ating ipagmalaki, ating ipahayag, ating ikwento, no, sa ating generation, yung next generation natin. Napakahalaga po na may sali natin, maibahagi natin sa kanila ang mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat napakahalaga po, we are preparing our future through our next generation na mga anak, no, na ating mga kabataan. No, paano na lang kung ang mga kabataan natin ay hindi natin maisalin sa kanila ang katotohanan, ang mga salita ng ating Panginoon, what will be our future? Anong mangyayari sa bukas na nag-aantay sa atin? Kung ating mga kabataan ay nahumaling sa halip na sa salita ng Diyos, ay nahumaling sa pagtitiktok, pag-vlog, no? Mas maganda po na dito po sa salita ng ating Panginoon. In my 23 years sa ministry po, bilang isang ordained pastor, no? I was ordained 1997 po at dyan sa Manila ako na-ordain po ako as a pastor, no? In my 23 years in the ministry po as a pastor, ay marami pong bagay akong natutunan sa buhay na ito. As in, marami po. Many, many things. We cannot count things na natutunan natin, no? Marami pong bagay ang nagmulat sa aking pag-unawa sa maraming bagay, no? Isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan ko, mga kapatid, I learned that people will not stay in us. Ang mga tao talaga, hindi talaga sila mag-i-stay sa buhay natin. They will just come and go. Talaga nga tao po ay dumarating lang. Some, we have good memories sa mga taong dumating sa buhay natin. Meron silang magandang nangyari, karanasan, no? Ang mga iba po ay nagkaroon ng pagkakataong i-bless tayo, tulungan tayo. At ang iba po ay in times of needs, in times of crisis po, nandyan po ang mga kaibigan natin na patuloy na nagsusupport, tumutulong, nananalangin upang tayo po ay i-bless ang ating buhay bilang isang lingkod ng Panginoon. So,
we have happy memories in times of sadness, no? Ay nagdadala sila ng kagalakan, nagdadala ng encouragement sa buhay natin that I learn na talagang ang tao po ay talagang dumarating at umaalis din, no? I learned also that people have their own interest, no? Ang mga tao po ay talagang may kanya-kanyang interest sa buhay. Even pastors, no? Ang dami kong na-meet, ang dami kong nakasama na mga manggagawa ng ating Panginoon ay iba-iba po ang kanilang character, behavior, pag-uugali ng mga tao po. At natutunan ko po mga kapatid that even leaders of the church, no, ay talagang dumarating at umaalis sa buhay po natin. Marami po tayong mga kapatid, kamanggagawa na nauna na sila, no? Tinawag na sila ng Panginoon doon sa buhay na walang hanggan at ang iba po ay nananatili, nandiyan pa rin. Pero ang iba po ay wala na sa gawain ng ating Panginoon, no? Kahit na sila po ay nandiyan pa rin physically, but spiritually ay wala na po sila. Isang malungkot po yon na karanasan sa buhay ng isang tao. Pero ang isa pong nakakalungkot ay ang spirito ng hypocrisy, no? Maraming tao po ang mapagkunwari, no? Talagang ma-encounter po natin yan sa buhay natin sa ministry. May mga totoong tao talaga, may totoong kapatid sa pananampalataya. Meron din namang nagkukunwaring mga kapatid, no? That they are just taking advantage, no? Sila ay nagtitake advantage sa ating mga kalagayan, no? They are taking advantage of my position as a pastor po. Ay marami pong ganong mga tao. But purihin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay napakabuti, no? Napakahalaga, no, sa buhay natin na maunawaan natin na tayo po ay talagang dapat matuto, that we need to learn from our experiences in life. But the most important thing sa buhay na ito po ay maunawaan natin ang salita ng ating Panginoon, no? Mga kapatid, isang bagay pa ang hindi naintindihan ng tao. The word salvation is the most misunderstood by the people. No, yung salitang kaligtasan ay pinaka hindi naunawaan, hindi nakilala, hindi natanggap, hindi naintindihan ng tao ang salitang kaligtasan. It's always mentioned by many people, teachers, preachers, laymen, religious people, but the most misunderstood by most of us. No, karamihan po sa atin ng mga tao po, yung salitang kaligtasan ay hindi po ito naintindihan. Some of the people po, marami pong mga tao na ang salitang kaligtasan sa kanilang pakiramdam ay ito po ay religion. No, sabi nila pag may nagpi-preach diyan, ako, huwag kang makinig diyan kasi babaguhin niya ang iyong relihiyon. So most of us, no, lalo na sa Pilipinas po, karamihan sa mga tao pag may naririnig nagpi-preach, ang isip kagad ay isang relihiyon. So the most misunderstood is the word salvation. Ang pinakasalitang hindi naunawaan, hindi talaga na isa puso, hindi natanggap ng tao ay ang salitang kaligtasan, no? At pag ito po ay most of us do not understand it or we do not like to hear it. Ayaw natin itong pakinggan. Para bang sa atin ito ay nakakairitang pakinggan sa ating pandinig ang salitang kaligtasan. Ang salita ng Diyos, pag ito ay ipinangangaral po, ay isa sa mga parang nakakairitang pakinggan sa buhay ng mga tao. Kaya ayaw nilang pakinggan. That's why sa mga preaching online ay most of the preachers konti lang ang nakikinig, no, nagko-connect sapagkat ito po ay parang ayaw ng tao sa kanyang buhay. Parang hindi niya nakikita yung value, yung significance ng salitang kaligtasan para sa kanyang buhay. Now, we feel offended when someone share it to us. Pag mayroong taong nagsishare sa iyo ng salita ng Diyos, we feel offended. Parang bang nakaka-offend? Parang feeling natin, ginajudge tayo pag may nagsishare sa atin ng salita ng ating Panginoon.
Pero alam niyo po ba na ang salita ng Diyos, the word salvation is the most important in our life. Ito po ang pinakamahalaga, no, sa buhay ng tao. At alam mo po, dahil po misunderstood ang word na salvation, parang ito ang pinakanakakahiya. It is more shameful to kill. No, para bang mas nakakahiya pa ang pagiging isang mananampalataya, ang magkaroon ng kaligtasan kaysa yung pumatay. Mas yung mga pumapatay, hindi nila ikinakahiya yung pagnanakaw, pagsisinungaling, no, pandaraya sa kapwa, paglalasing. Di ba, yung mga lasinggero, palakad-lakad sa daan, pasuray-suray. Mas okay sa kanya yon kaysa sabihin niya o tanggapin niya ang salita ng ating Panginoon. Ngunit sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel. Sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang salita ng Panginoon. No? Ayon sa kanyang mga salita, dito po sa Romans chapter 1, verse 16. No? Sabi niya sa Romans chapter 1, verse 16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Sapagkat bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit po nasabi niyang ito ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat ito ang kanyang naranasan. Meron siyang personal na karanasan sa salita ng ating Panginoon. Nung dumating sa kanya ang salita ng Diyos, ay nagkaroon siya, mga kapatid, ng isang karanasan na nagbago ng direksyon ng kanyang buhay. It creates transformation sa kanyang buhay. It creates a new direction, a new atmosphere sa buhay niya. No, bagamat mayroong persecution, mayroong mga paghihirap, mayroong mga suffering na kanyang naranasan, pero sabi niya, for me to live is Christ, and to die is gain. No? Sabi niya, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay isang malaking pakinabang. So mga kapatid, kung para sa iba, ito ay isang nakakahiya na maging isang mananampalataya, ayaw sabihin ng iba na siya isa ng mananampalataya. Ayaw niya sabihin siya isang na born again sa Panginoon, siya ay naligtas, siya ay nakakilala sa Panginoon. Ayaw nila itong sabihin, no? At konti lang ang mga tao, kagaya ninyo ngayon, na nandyan ngayon, iilan lang kayo sa matatapang, no? Praise the Lord, na handang manatili sa salita ng Panginoon. Ito'y tanggapin, ito'y isapuso, ito'y ipamuhay, at ito ay ibahagi sa maraming tao ang kabutihan ng ating Panginoon. Alam mo ba na maging ang ating Panginoong Yesus ay ipinahiya? No? Hindi po niya ikinahiya, kundi ipinahiya siya dahil po sa kanyang pagmamahal, dahil po sa kanyang pag-ibig, no, sa bawat isa sa atin ay ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat. Hindi po siya natakot, no? Hindi po siya nanghinayang na ialay ang kanyang buhay, no, para sa atin dahil mahal tayo ng ating Panginoon. So, napakabuti po ng ating Diyos. Sa akin, but for me, my salvation is the most real thing on earth. Ito ang pinakatotoong bagay. Mas totoo pa ito sa kaibigan. My salvation is the most real thing in my life. Ito ay mas totoo pa. Sabi nga nila, may mga kaibigan tayong hindi totoo, plastic na mga kaibigan. But you know, salvation, our salvation, the love of Christ is the most real, the most, ito po ang pinakatotoong bagay na meron ako sa aking buhay. No, mas totoo pa ito sa lahat ng gamit na meron ako. Sapagkat tunay at totoo ang ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat. No, hindi po nagkunwari ang ating Panginoon. Hindi po siya nagdrama lamang sa kanyang ginawa, sa kanyang pagsasakripisyo para ibigay sa atin ang kaligtasang ginawa niya para sa ating lahat. It is more real. Itong kaligtasan na tinanggap ko, kapatid, ay higit pang totoo sa mga bagay na nakikita natin sa mundo.
the physical things. No, lahat ito mawawala. Sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. No? Sabi niya, malalanta ang mga halaman sa parang, malalanta, mawawala ang ganda ng mga nakikita natin. The creation of this world ay sukukupas. Mawawala. Yung kagandahan ng tao ay kukupas. Ang kayamanan ng tao ay kukupas, lilipas po ang lahat. No, kaya nga lahat po may maintenance po lahat eh. 'Di ba? Yung bahay mini-maintain, pinipinturahan, pinapaganda, no? Yung sasakyan, mayroong maintenance. Yung kalusugan mo, may maintenance ka. No, maraming tao po at the very young age of siguro 30 years old, nagme-maintain na ng medicine. But I want to praise and thank the Lord sapagkat I am now 47 but still the Lord is taking care of my health. No? Wala tayong tinitake na anumang maintenance sapagkat ganun kabuti ang Panginoon sa ating buhay. God is giving me strength and good health, no, para makapagpatuloy tayo sa pagbabahagi at pangangaral ng salita ng ating Panginoon. It is the most real thing in my life. Ito yung pinakatotoong bagay na meron ako sa buhay ko. Ano yon? Yung kaligtasan. Yung pag-ibig ng Panginoon na ibinigay niya po sa akin. Because it changes my whole life. Yung kaligtasan yan, kapatid, yan yung tunay na nagdala sa akin ng transformation. Ito yung nagbago sa buhay ko. Ito yung nagbigay sa akin ng panibagong direksyon ng aking buhay. You know, yung mga nakakakilala sa akin when I was a teenager, nung ako po ay bata po, talagang ang buhay ko po ay isang masalimuot ang buhay ko. No? At the very young age ay natuto tayo ng maraming mga bisyo sa buhay. No? Natuto tayong magdroga. No? Natuto akong magsugal. High school ay isang taong kabataang malakas magsugal. No? Meron akong mga kaibigan, may pinsan ako na barkada ko, tropa ko sa mga bisyo, pero ngayon pastor na rin, no? Si Pastor Edwin Malanao. Pastor, magandang gabi sa iyo. So talagang ang buhay po ay na ito na meron ako, kapatid, ay binago ng Panginoon. That is the power of the gospel in our life. No, because the gospel, the word gospel, the word salvation, it will bring transformation in us. No, ito yung nagdadala ng pagbabago ng ating buhay. Hindi po tayo nagiging religious person pag tayo ay dinala ng Panginoon sa pagkaunawa sa kanyang mga salita. Kundi tayo po ay nagkakaroon ng tamang direksyon. Because religion cannot save us. Ang relihiyon po, hindi tayo maililigtas niyan. No? Sapagat ito po ang napakahalaga. Kaya ngayong gabi po gusto ko pong dalhin sa inyo ang mahalagang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sapagkat napakahalaga pong maunawaan po natin kung may mga kamag-anak tayo, mga kaibigan tayong nakikinig ngayon at hindi pa sila tiyak sa kaligtasan sa kanilang buhay, no? Kapag tayo ba'y kinuha ng ating Panginoon, ay sigurado ba tayo ay ligtas na, no? Meron po kaming uncle, kagabi lang po ay tinawag na ng Panginoon. Isang malapit na uncle po sa aking puso. Talagang ako po ay nalungkot sa pagpanaw ng aming tiyuhin na ito, no? Si pangalan pa naman niya Angel, no? Angel. Napakagandang pangalan, no? Talagang nalungkot po ako. Kaya pala nung January nakauwi ako sa amin at yun na pala yung last naming pagkikita, pag-uusap, ay nakapag-minister ako sa kanya na ipag-pray ko silang mag-asawa, no? So purihin ng Panginoon sapagkat dahil po sa pag-ibig ng Diyos, I am assured of His salvation. Alam ko pong siya po'y nasa Panginoon sapagkat tinanggap na niya ang kaligtasan sa kanyang buhay. No, dumating sa kanya ang pag-ibig ng Panginoon at nagkaroon siya ng katiyakan, the assurance of salvation. No? Alam niyo, maraming tao po ang hindi nila tiyak sa kanilang sarili. Pag ako ba'y namatay, saan ako papunta? No? Mahirap po yun. Sapagkat alam mo, ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Ngunit nagbibigay ang Panginoon ng pagkakataon para sa lahat upang makamit natin ang kaunawaan tungkol sa kaligtasan. Huwag natin itong baliwalain. Sapagkat ang ginawa po ng ating Panginoon ay isang seryosong bagay. Napakahalaga po. Ang ginawa ng ating Panginoon, hindi po drama lamang ang ginawa ni Jesus na
pagpapapako dun sa krus. He was crucified on that cross. Dinanas niya lahat ng kahirapan, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan ay kanyang tinanggap, kanyang pinasan, kanyang dinala, kanyang hinarap sa harapan ng maraming tao na mayroong panunuya. Tinawanan siya, dinuraan siya dahil po sa iyo, dahil po sa akin, dahil mahal tayo ng Panginoon. That's why I say it. No, sabi ko nga po, this is the most misunderstood word. No, ito yung pinaka-misunderstood na mensahe na mabuting balita na dinala ng Panginoon sa atin, pero hindi natin ito naintindihan. Hindi natin ito naunawaan. Hindi ito nagbigay sa atin ng pagkakataong makamit natin yung kaligtasan natin. Alam mo, ang buhay sa lupa, napakabilis lang. Talagang ang bilis lang po. Napakabilis ng panahon. Hindi mo akalain na ang panahon ay ganun kabilis lumipas, ano? At year 2020 na po tayo, at talagang makikita po natin ang panahon ay papalapit na po tayo sa mga nasa huling mga araw na po tayo. We are in the end times. Pero hindi po yung mahalaga yung katapusan eh. Ang mahalaga ay ikaw. Ang pagdating ng ating Panginoon ay hindi para sa mga panahon ng mga kalamidad, pandemic, hindi po doon. Alam mo, ang tao nagiging makadiyos lamang dahil po sa mga kalamidad, dahil may sakit ka. Minsan, inaantay pa ng tao na tumawag sa Diyos kapag meron na siyang malubhang karamdaman. Pag dying na siya, doon niya naalala ang Panginoon. Ang ating Panginoon po hindi ganon. Sa anumang sitwasyon ng buhay ng tao, inaalala tayo ng Diyos. Mahal niya tayo. At sabi niya sa John chapter 6 verse 33, John, tingnan po natin ang ating banal na kasulatan sa John chapter 3 verse 33. Ganito po ang sinasabi sa kanyang banal na salita. John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Dahil po sa kanyang pagmamahal, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para po sa iyo, para po sa akin, para po sa ating lahat, para sa buong sanlibutan, upang iligtas po tayo. No? Kaya sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya. Imagine po, no? Ibinigay ng isang ama ang kanyang anak para sa atin. Sino po ba tayo para tayo ay pahalagahan ng Panginoon? Kung tutuusin po, wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. No, wala tayong isasabi nating Panginoon, iligtas mo ako dahil may ginawa akong mabuti. 'Di ba? Lahat ng yan, hindi po yun acceptable sa Panginoon dahil ako ay nagdarasal, dahil ako ay nagsisimba. Hindi po yun ang dahilan kaya tayo ililigtas ng Panginoon, dahil mahal niya tayo. No? Dahil mahal niya tayo at tayong lahat ay nagkasala at mahal tayo ng Panginoon, gumawa siya ng paraan upang masolusyonan ang ating problema. Anong problema natin? Tayo po'y parurusahan ng Diyos doon sa kamatayan. Tayo po ay nakatakdang parusahan dahil po sa ating mga kasalanan, kaya po gumawa ang Diyos ng paraan. Hindi po yung paraan natin ang accepted sa Panginoon. No, hindi po pwede yung paraan po natin dahil po tayo mabuti, dahil tayo tumutulong, dahil tayo nagbibigay, dahil po tayo nagsisimba, dahil tayo nagdarasal, nagkakawang gawa. No? Ang mga tao po, karamihan ang isip nila, lalo na mga mayayaman, pag nagkawang gawa sila, gumawa ng mabuti, ay maliligtas po sila. It is a wrong understanding about your salvation. Because salvation is the gift from the Lord. Ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Ibinigay niya, sabi niya, for God so loved the world. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya, no, as a gift for us, the only begotten Son,
ang ating Panginoong Yesus dahil mahal niya po tayo. No, kaya nga ang ating Panginoon nami-misunderstood ang kanyang ginawa. Akala ng tao, it is just a religious exercise. It is a religious practice na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya yung iba, gumawa ng mga images na sabi nila yun daw si Jesus, inilalagay sa mga dingding, inilalagay sa mga altar, na sabi nila yun ang Panginoong Yesus, doon kaluluhod at ililigtas ka ng Panginoon. So, nami-misunderstood talaga ng tao, hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan ang ginawa ng Panginoon. Sa totoo lang po, ang ginawa ng ating Panginoon ay physical na paghihirap, dealing with the spiritual problem, no? Sa physical siya naghihirap, sa physical po siya namatay, doon po siya ipinako, sa physical na kalagayan, pero ang dinidil po, ang tinutugunan na problema ng Panginoon ay ang ating spiritual, no? Yung ating spiritual na problema, yung ating destiny, yung ating pupuntahan, sapagkat ang mga tao po ay nabulag. Ang mga tao po'y nalinlang, ang mga tao po'y naligaw sa kanilang kaisipan at hindi nila naunawaan ang kalagayan nila sa kanilang buhay. Kaya akala po nila pag sila'y gumawa ng mabuti, sila'y nagsisimba, sila'y nagdarasal, sila'y nangingilin, ay maliligtas po sila, no? Nadaya po sila ng kaaway. That is the deception of the devil in their minds. Sapagkat ang pag-ibig po ng Diyos ay binigay at ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin po ninyo mga kapatid, maging ang mga pari ay hindi po nila ito naintindihan. The priest of the Jews. Doon po sa John chapter 3, verse 3 po, no? John 3, verse 3. Meron pong isang pagkakataon sa buhay ng ating Panginoon na may lumapit sa kanya na isang Pariseo na pari, no, ay priest. A Pharisee, a priest. No? Sabi niya, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya nagsadya kay Jesus, Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginawa ninyo, malibang sumasa kanya ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sumagot ang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli, ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, even yung mga priest na mga Hudyo na misunderstood nila ang kaligtasan. Sapagkat ang kanilang pagkaunawa ay ang pagpapakabuti upang ikaw ay maligtas, magpakabuti ka. No? Pero nasagot siya ng Panginoon kahit na palayo yung tanong niya, ay binalik sa kanya ng Panginoon ang kasagutang maunawaan niya ang kahalagahan ng kaligtasang espiritual. Sapagkat ang kaligtasang espiritual ay galing sa Panginoon sa pamamagitan ng kapanganakang espiritual. No? Meron pong isang video clips na mapapanood po tayo sa YouTube of an orientation kung paano ba nanganganak ang isang tao. Bagamat hindi pinakipakita ang aktual na panganganak, pero may mga visuals kung paano ba tinuturo ng science ang pagsilang ng isang tao. Ang pagsilang ng isang tao nagsisimula po yan sa pagbubuntis. Bago po yan ipanganganak, ay nabubuntis muna. No? Na 9 months na pregnancy. No? At dinadala po niya yung baby niya ng nanay sa loob ng kanyang sinapupunan for 9 months. No, at habang siya po ay nagdadalang tao, pag 9 months na po, ay hindi po niya alam kung kailan siya manganganak. Pero natatansya na niya, na nape-predict na niya, na itong first week or second week or third week or last week ay pwedeng posible na siyang manganak. Maliban doon sa mga cesarean, sapagkat pwede mong i-schedule kung kailan mo gustong isilang ang anak mo, no? Talagang high-tech na po. Yung technology po ang dahilan kung bakit nape-predict na yung panganganak ng mga nagsisaryan. Pero yun, in natural, pag inantay mo yung pagli-labor talaga, ay talagang hindi mo alam kung kailan. Bagamat na-estimate mo na. Meron ka ng prediction. It could be last week, second week, third week, no? Or first week of the month ng ikasyam na buwan, according sa pagsisimula ng iyong pagdadalang tao ng isang babae, ay mapipredict na niya kung kailan siya manganganak.
Ganon din sa spiritual nating buhay, mga kapatid. Nagsisimula ito sa pag-unawa. Nagsisimula ito sa pakikinig. Kagaya ngayong gabi, kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon, ay nagsisimulang pumapasok sa iyong isip at puso ang kaunawaan ng kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa iyo. Dumating po ang ating Panginoong Hesus hindi upang akayin tayo sa isang paniniwala lamang. Dumating po siya dahil mahal ka niya. No? Mahal niya ang lahat ng tao. Mahal niya po ang buong sanlibutan. Pero mo inialay niya, ibinigay niya, isunurrender niya ang kanyang buhay. At namatay po siya sa krus dahil mahal niya po tayo. Sino bang makagagawa nun? Na ikaw ay mamamatay sa hindi mo naman kaano-ano. Di ba? Ang mga taong marumi, ang mga taong makasalanan, ay bibigyan mo ng halaga. Sino ba namang tao ang mayaman, nasa authority, sasabihin niya, gusto kong magsasakripisyo para sa mga mahihirap. Ang aking buhay ay iaalay ko para sa kanila. Wala po tayong makikitang ganun. Only the Lord Jesus Christ, He laid down His life for us to be saved. No? Inialay niya, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil mahal kanya, kapatid. Mahal niya tayong lahat. No, kahit na anuman ang kalagayan ng tao sa buhay, gaano man kalaki ang nagawa niyang pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon, sa isip mo, maaring sinasabi mong, wala nang kapatawaran ang aking kasalanang ito. Sobra ang aking nagawang kasalanan, talagang nalinlang ako ng kamunduhang ito, hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Hindi po totoo yon. Gaano man kalaki ang kasalanan ng tao ay kaya siyang patawarin at linisin ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Sapagat mahal niya po tayo, mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, sapagat siya ang solusyon sa problema natin, sa suliranin natin, na tayo po ay napahamak dahil po sa kasalanang dumating sa ating buhay. At tayo pong lahat ay nagkasala, wala pong exempted sa harapan ng Diyos. Kaya nga po ang pagkamatay ni Kristo ay para sa lahat. Mayaman, mahirap, nakapag-aral, hindi nakapag-aral, ang pagsasakripisyong ito ng Panginoon ay para sa ating lahat. Wala po itong kinikilalang lahi. Wala po itong kinikilalang tribo. Wala pong kinikilalang kulay ng balat. But the death of Jesus Christ is for everyone. That suffering and death of the Lord Jesus Christ is for the whole world. Wala po itong kinikilalang lahi. Hindi po pwedeng sa Hudyo lang, sa Middle East lamang ang pagkamatay ng ating Panginoon. Hindi po. No? That is for the whole world. Yan po ay para sa buong sanlibutan. Ang pagmamahal na inialay ng Diyos ay para sa ating lahat. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Dahil mahal ka ng Panginoon. No, kaya nga sabi niya, for God so loved the world. Grabe po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi po siya nagdalawang isip na ialay ang kanyang buhay dahil mahal niya po tayo. Kinikilala niya, tinitignan niya na may pangangailangan tayo. Kinikilala niya na may pangangailangan tayo. Ngayon, nasa sayo na po yan. Kung kikilalanin mo na ikaw rin ay may pangangailangan. Kasi ang Diyos mismo, nakita niyang may pangangailangan tayo. At dahil may pangangailangan tayo, gumawa siya ng paraan para ang pangangailangan mo ay masolusyonan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ikaw ang magpapasya, kapatid, sa iyong buhay. Kung tatanggapin mo ba ang Diyos sa puso mo? Tatanggapin mo ba siya? Aanyayahan mo ba siya? Papapasukin mo ba siya sa iyong puso? Maniniwala ka ba sa kanyang ginawa para sa iyo? Na siya'y namatay, naghirap, dahil tinubos niya ang ating mga kasalanan. Ikaw po yun eh. Ikaw po ang magdidesisyon sa iyong sarili, hindi po ako. Sinasabi ko lang sa iyo ang ginawa ng Panginoong Hesus dahil mahal ka niya, at ikaw ang magdidesisyon sa iyong sarili kung tatanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos na kanyang inialay para sa iyo, para sa akin. Kung para sa akin, ako po ay tinanggap ko na ang Panginoon sa aking puso, matagal ng panahon, at patuloy kong ipinapahayag at patuloy kong ibinabalita ang ginawang ito ng Diyos sa aking buhay. Tinanggap ko ang kaligtasan at ang kalayaan at ang kalinisan sa lahat ng aking mga kasalanan sa nakaraan. Nilinis na ako ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Hindi po ako naglinis ng aking sarili. Ang naglinis sa aking mga kasalanan ay ang Panginoon dahil naniwala ako sa Kanya. Kaya ngayong gabi, kapatid, ikaw ang magdidesisyon sa iyong sarili kung aanyayahan mo ba
Kung papapasukin mo ba, kung bubuksan mo ba ang iyong puso para sa Panginoon, kung tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Dito po sa pahayag, no? Revelations chapter 3, verse 20. Ay ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi niya, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang sabi ng Panginoon, ako'y nakatayo sa labas ng pintuan ng inyong puso. The Lord Jesus Christ now is standing before you. Ngayong gabi, ngayong oras na ito kapatid, ay nakatayo diyan sa harapan ng pintuan ng iyong puso ang ating Panginoong Yesus. Ibig sabihin, ikaw ang magpapasya kung bubuksan mo ba ang puso mo at papapasukin ng Panginoong Yesus. Sabi niya, at kumakatok. Kung diringgin, ninuman. Alam mo, ang salitang ninuman, ang ibig sabihin nun, kahit sino ka. Ay, pag pinagbuksan mo ang Panginoon sa iyong buhay, papasok siya. Ibig sabihin, pag binuksan mo ang puso mo, ang buhay mo sa Panginoon, nananampalataya ka sa ginawa niya para sa iyo. Ano bang ginawa ng Panginoong Yesus? Yun nga, sabi ko po, naghirap siya, ipinako siya sa krus, he was been accused, no, siya pinagbintangan ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Yun yung kasalanan natin, ipinapasan sa kanya dahil mahal niya po tayo. So yun ang ginawa ng Panginoon, naghirap siya, isinakripisyo niya ang kanyang buhay, inialay niya doon sa krus ng Kalbaryo at hanggang sa kamatayan ay iniisip niya tayo. Iniisip niya ako, iniisip kanya, iniisip niya ang lahat ng tao dahil sa kanyang patutunguhan. Kung wala ang ating Panginoong Hesus ay wala ang kaligtasan at hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, ngayong gabi, pagbubuksan mo ba ang Panginoon sa puso mo? Gusto mo ba siyang tanggapin? Gusto mo bang sabihin, Panginoon, gusto ko pong buksan ang aking puso? Spiritual na puso ang pinag-uusapan natin kapatid, hindi yung physical ha. Hindi naman natin hahatiin yung puso natin physical. But your spiritual heart, ibig sabihin your understanding, your mind, no? Naunawaan mo ba? Naintindihan mo ba na sa puso mo papapasukin mo ang Panginoon? At pag pinapasok natin ang Panginoon sa ating puso, pinagbuksan natin siya sa ating puso, tatanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ibig sabihin, nananampalataya ka sa kanyang ginawa para sa iyo at siya po ang magiging hari ng iyong buhay. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hindi na ang sarili mo ang magiging hari ng buhay mo. Si Jesus na. Diba? Napakasarap po nun na si Jesus ang hari ng buhay mo. At pag si Jesus ang hari ng buhay mo, hindi ka niya iti-take advantage. Hindi ka dadayain ng Panginoon. Hindi ka niya gigipitin. The Lord will bless your life. Iingatan ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon ang buhay niya, babaguhin niya ang buhay mo at idadirect ka niya sa tamang landas ng buhay na dapat mong lakaran, lakad at daan ng katwiran. At lilinisin niya ang ating mga kasalanan. Kahit gaano pa kalaki ang ating nagawang pagkakasala sa Panginoon, ay handa kanyang patawarin. No, maaring ang ibang tao po ay nag-iisip, sabi niya, wala nang halaga ang buhay ko, patapusin ko na yung buhay ko, wala nang halaga. No? Mahalaga ka kapatid. May nagmamahal sa iyo, mahal ka ng Panginoon. O maaaring ang iba, sinasabi niya, sisirain ko na lang ang buhay ko, magpapakalunod na lang ako sa bisyo, wala nang halaga, walang nagmamahal sa akin, maglalasing ako, magdadrugs ako dahil walang nagmamahal sa akin. Mali po yun. Mahal ka ng Panginoon. Kaya nga inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo dahil Jesus loves you. Mahal ka ng Panginoon, namatay siya para sa atin, para sa ating lahat, sa ating mga anak. Alam mo po, nung ang aking mga anak, bata pa po, sineshare ko na sa kanila ang Word of God. Sapagkat gusto ko po habang bata sila, maintindihan nila na sila'y mahal ng Panginoon. Na hindi nila sasabing walang nagmamahal sa kanila. Hindi po. Yun po ay kasinungalingan ni Satanas ng kanyang mga kampon. Na iisipin natin na walang nagmamahal sa atin, iisipin natin na tayo ay inaapi, iisipin natin na tayo ay neglected, no? Tayo ay walang taong walang concern sa atin.
ang ibang mga tao. But the Lord Jesus Christ, no, He loves you very much. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Kaya nga dumating sa iyo ang salitang ito ngayong gabi dahil mahal ka ng Panginoon. At ang ginawa niya ay para sa iyo, kapatid, dahil mahal ka niya. Kaya ikaw ang magpapasya sa iyong buhay. Bubuksan mo ba ang iyong puso para sa Kanya? Tatanggapin mo ba siya? Ngayong gabi, kumakatok siya sa iyong puso. Ngayong gabi, kapatid, nandyan siya ngayon. No? Binibigyan Kanya ng pagkakataon. Alam mo, sabi ng Panginoon, alam mo, sabi ng Kanyang mga salita, bakit hindi pa ba siya dumarating? Ang tagal naman ni Jesus. No? Tama po yun. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kaya wala pa ang Panginoon, hindi pa siya dumarating, sapagat binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ang lahat na makarinig ng salita ng Panginoon. God is giving us, everyone, the chance to hear the message of love, the message of salvation. Diba? Binibigyan niya ang lahat. Unfair naman si Lord. Kung may mga taong hindi nakakarinig pa ng salita ng Diyos at bigla siyang darating. Sasabihin ng tao, hindi ko naman napakinggan, Panginoon, ang mabuting balita na ginawa mo para sa akin. But as of now today, sa mga panahon natin ngayon, sa season po natin, sa sitwasyon po natin, because of the pandemic, lahat po ng preaching nasa online na. Wala nang excuse ang tao, kapatid. Wala na tayong maidadahilan na hindi mo narinig ang salita ng Diyos. Ipinarating na sa iyo. Hindi mo lang tinanggap. Binaliwala mo. At winawalang halaga mo ang pag-ibig ng Diyos na ginawa niya para sa iyong buhay. Pero sa totoo lang, mahal na mahal ka ng Panginoon. At ang mga pagsisikripisyong ginawa niya ay para sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. Kaya ngayong gabi, kapatid, inaanyayahan kita. I challenge you. No? Ako po ay lumalapit sa Panginoon at sa iyo nakikiusap. Napakinggan mo lang ang katotohanan ng salita ng Diyos. Buksan mo lang ang iyong puso. Manampalataya ka sa Panginoon dahil mahal ka ng Panginoon. Wala pong laki ng kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Kaya kang patawarin ng Diyos, kaya kanyang tanggapin. Ano man ang nagawa mo sa harapan ng Diyos, patatawarin ka ng Panginoon, lilinisin ka niya kung tatanggapin mo sa iyong puso. Buksan mo lang ang puso mo, buksan mo lang ang isip mo, tanggapin mo lang ang Panginoong Yesus at manampalataya ka at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon. Alam mo, kapatid, hindi lang kaligtasan ang kayang gawin sa iyo ng Panginoon. He will transform your life. Imagine mo, kapatid, kung hindi ko tinanggap ang Panginoon sa aking buhay, I cannot imagine my life today. Kung wala ang Panginoong Hesus sa aking buhay, ano kaya ang buhay ko? Sabi ko, Lord, salamat sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon, grabe ang ginawa mo sa aking buhay. Kung ako'y wala sa Panginoon, malamang ay wala na ako dahil basagulero ako. Mahilig ako sa away, mahilig sa gulo, mahilig mambato, no, ng mga church. Binabato ko yung church doon sa amin. Yan ang buhay ko eh. Hindi ako nahihiya, no? Nasabihin ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Dahil po sa biyaya ng Panginoon, dahil po sa pag-ibig ng Diyos, binago niya ang aking buhay. At gusto niya itong gawin para sa lahat. Pero hindi naman lahat naniniwala sa Panginoon. Ikaw, kapatid, ngayong gabi, kung maniniwala ka sa Panginoon na ginawa niya ito para sa iyo, siya'y naghirap, nagtiis, napahiya, na ipinako, namatay, at inilibing dahil po sa iyo, dahil po sa akin, dahil mahal tayo ng Panginoon. At yan ay tatanggapin mo sa iyong buhay, paniniwalaan mo yan. Tatanggapin mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yan ang pangako niya. No? Sabi niya doon sa binasa ko po kanina, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, ang bugtong na anak ng Panginoon, upang ang sinumang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine mo, kapatid, no, ang katumbas ng iyong pananampalataya sa Panginoon ay buhay na walang hanggan. Yun ang magiging destination ng buhay mo. Yun ang magiging ending ng buhay mo sa piling ka ng Diyos. No? Huwag tayong magmalaki kung tayo ay malakas, malusog, maganda kinikita mo, maganda ang buhay mo, maganda ang trabaho mo. Hindi yan ang seguridad ng ating buhay. Alam mo, napatunayan ngayong pandemic. No? Talagang marami po ang umaray
dahil po sa sitwasyon ng pandemic, marami po talaga ang nagkaroon ng lesson sa buhay, no? At nakita nila na talagang hindi seguridad ang pera, hindi seguridad ang kalusugan. Sapagkat ang ating kalusugan po, ang ating katawan ay maaaring tablan ng anumang karamdaman anytime, no? Meron po akong kaibigan, kumpare ko po, na siya po ay tinamaan ng COVID, no? Doon sa London, isang nurse po siya, pastor po 'yon, kaibigan ko po. At kumpare, no, ay dahil po sa COVID virus po ay namatay po siya, no? Talagang napakasakit, napakalungkot. Hindi natin maisip kung paano ang gagawin natin para malagpasan natin ito, no? Pero alam ko yun ay hanggang doon na lang talaga ang buhay ng kaibigan ko ngayon, ng kumpare ko ngayon. He is a pastor, no? Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating kalusugan. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating magandang trabaho. Ang kinikita mo, hindi mo may pagmamalaki. Whatever you have in your life, properties, kung marami kang kayamanan sa buhay, hindi mo yan may pagmamalaki. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang lahat ay kukupas, ang lahat ay lilipas, no? Ngunit isa lang ang hindi, ang salita ng ating Panginoon. Yan ang magdadala sa iyo sa iyong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, gusto kitang tanungin, gusto mo bang buksan ang buhay mo sa Panginoon? Gusto mo bang tanggapin si Kristo sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Gusto mo bang ilagay sa Kanya ang pagtitiwala mo? Hindi sa sariling ito, kundi sa buhay na ginawa ng ating Panginoon, sa Kanyang pagsasakripisyo. Gusto mong doon ibigay. You want to put your trust in the Lord, no? Hindi sa sarili mo, hindi na sa mga nagawa mo, hindi sa kayamanan mo, hindi sa magkalusugan mo, hindi sa kung anong meron ka. Kundi ngayong gabi sabihin mo, Lord, gusto kong ang pagtitiwala ko ay sa iyo lamang. Gusto kong buksan ang aking puso. Gusto kong tanggapin si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kapatid, kung yan din ang hangarin mo sa iyong buhay, na magkaroon ka ng katiyakan sa iyong kaligtasan. Gusto mong masiguro na pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, sapagkat wala namang nakakaalam ng buhay natin sa lupa. Anytime. No? Ako po, excited po ako. Excited po ako. Pag ako'y tinawag ng Panginoon, excited ako sapagkat alam ko saan ako papunta. Eh sabi ko, Lord, kung wala na akong gamit dito sa mundo, kunin mo na ako, Panginoon, sapagkat maraming problema dito sa lupa. No, ang dami po tayong iniisip. Samantalang sa kaharian ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay ay babaguhin ng Diyos. Wala nang karamdaman, wala nang paghihirap, wala nang kamatayan, at wala nang pag-iyak doon sa kaharian ng ating Panginoon. Mas gusto mo bang ikaw ay umiiyak, ikaw ay namumroblema? Kaya sabi ko kay Lord, Lord, kung wala na akong gamit dito, kung tapos na ang aking misyon, ano pa ako rito sa lupa? No? Sabi nga ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay isang malaking pakinabang. No? Alam mo, dahil po sa nature ng aking work, yung nakaraang taon, last year lang, ako po ay isang Grab driver po, nagdadrive po ako. At maraming beses po akong pumapasok sa mga malalaking subdivision, Forbes, sa Makati, sa Dasmariñas Village, sa Makati. Malalaki. Ayala, Alabang, ang lalaking bahay po dyan. That is about 500 square meter lots. Ang kanilang mga lote dyan, no? Worth 150 million ang mga bahay to 200 million pesos ang halaga ng isang bahay po dyan. Sa loob, 2 swimming pool. No? Maraming beses po akong nakakapasok sa mga malalaking village. Maraming beses. At nakita ko po ang kagandahan ng mga bahay sa loob ng malaking village. Pero alam niyo po, talagang nakita ko na walang halaga ang mga bagay na ito sa mundo. Kahit nasa iyo na po ang lahat ng yan. Pag kinuha ka ng Panginoon sa isang iglap lang, wala lahat po yan. Baliwala. Useless po lahat yan. Kaya hindi po yan ang seguridad ng ating buhay. Huwag po tayong magmalaki sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Binibigay sa iyo ng Panginoon ang pagkakataong makamit mo ang mas mahalaga. Ano yung mas mahalaga? Yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Yung pag-ibig niya, yun ang mas mahalaga. Yung kaligtasang inialay ng Panginoon para sa ating lahat. Ikaw ang magdidesisyon sa gabing ito kung tatanggapin mo sa iyong buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Mga mahalagang bagay para paano natin makamit ang kaligtasan ito. Una po, kapatid,
Aminin mo lang na ikaw ay nagkasala. Ako po, inamin kong ako ay nagkasala. Sabi ko nga, marumi ang naging aking buhay noon. Inamin ko sa Panginoon, Lord, ako po ay talagang hindi karapat-dapat sa iyo. Ako'y masama, ako'y makasalanan. Marami akong ginawang hindi mabuti sa iyong harapan. No, pero sabi ng Panginoon, kaya kitang patawarin. Inamin ko sa Panginoon, Lord, ako'y talagang nagkasala. Pangalawa po, inamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi po ang aking mga gawa, hindi po ang aking relihiyon. No, bata pa po ako, magaling po ako magdasal. Lahat po ng mga nobenang dasal ay alam ko po yan. Kasi every 6 p.m. ng gabi, nung ako'y elementary, nagbabahay-bahay po kami. Nagdadasal po sa mga bahay-bahay. No? Pero nakita kong wala, kasi pagkatapos namin magdasal, wala din ganun pa rin. Walang transformation. So kapatid, hindi po sa mga gawa ko. No? So pangalawa, una po, aminin mo lang na ikaw ay nagkasala. Pangalawa, aminin mong hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Even religion cannot save us. No? Pangatlo po, tanggapin mo lang si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Siya lamang po ang tanging paraan para sa ating kaligtasan. Sabi sa John 14:6, I am the way, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. See, mga kapatid, wala pong ibang daan, walang tamang daan, walang dating daan, walang lumang daan, walang baku-bakong daan, liku-likong daan, wala po. Iisang daan lamang. Si Jesus lamang ang tanging daan para sa ating kaligtasan. Sapagkat yun ang sinabi niya. No, I am the way, the truth, and the life. No one. Walang sino man. No? Walang sino man ang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, ang sabi ng ating Panginoon. Grabe po. Si Jesus, kaya po si Jesus, nilagay po niyang siya lamang ang tanging daan para sa ating kaligtasan, para wala tayong ibang hahanapin. Ang hirap naman, nakakalito naman kung merong 500 dyan, 10,000, no? 1,000 daan. Eh, ang hirap po noon. Lalo tayong mawawala. Kaya isa lang ang daan natin. There is only one for our salvation. It is only the Lord Jesus Christ. Tanggapin mo lang siya na siya lamang. Tanggapin mo siya na ang kanyang ginawa ay para sa iyo. Yun po ang pang-4. At ang pang-5 po, mamuhay ka, sumunod ka. Pagkatapos mong tanggapin si Jesus, ay handa mong ipamuhay at sundin ang kanyang kalooban. Kasi useless din po kapatid, kung tinanggap mo nga si Jesus, pagkatapos mo siyang tanggapin, bumalik ka rin sa dati mong buhay. No, kaya nga natin tatanggapin si Jesus sa buhay natin, gusto nating mabago ang buhay natin. Gusto na nating sundin ang kalooban niya. Gusto nating gawin ang kalooban niya. Isusurrender natin ang ating buhay sa kanya at hahayaan nating siya ang maghahari sa ating buhay. So kapatid, ngayong gabi, handa ka ba? Gusto mo ba natanggapin si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Kung gusto mo po at handa ka ngayong gabi, ako po ay mananalangin. Sundin mo lang ang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, na parang ikaw mismo ang nananalangin sa iyong sarili ng pagtanggap. Maaari mong itaas ang iyong kanang kamay sa Panginoon, no? Doon sa mga kapatid sa pananampalataya, kung may mga kamag-anak tayo, pakiguide po sila, no? Pakitulungan silang tanggapin ang Panginoong Yesus sa kanilang buhay. Pwede nilang itaas ang kanilang kanang kamay as a sign bilang tanda ng pag-surrender mo ng buhay mo sa Panginoon. At ipikit mo ang iyong mata, yuko mo ang iyong ulo, at susunod ka sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas ng iyong buhay. At ganito po ang panalangin na iyong sasabihin. Sabihin mo po, Panginoong Yesus, salamat po sa gabing ito sa mensahe ng kaligtasan. Naunawaan ko po, Panginoon, ako isang makasalanan. Inaamin ko po na ako'y nagkasala at ngayong gabi, Panginoon, hinihiling ko at binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Hinihiling ko, Panginoon, ako'y patawarin sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako'y linisin. Kasalanan simula nung ako'y isinilang hanggang sa oras na ito, ako'y patawarin mo. Ako'y linisin mo, Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na dugo ng aking Panginoong Jesucristo, ako'y linisin mo, Panginoon, sa aking buhay at alisin ang lahat ng kasalanan. Hinihiling ko, Panginoon, na mula sa araw na ito, ikaw po ang maghari
sa aking buhay. Ikaw po ang masusunod sa aking buhay. Tinatanggap ko si Jesus dito sa aking puso. Siya na po ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Hindi na po ang aking sarili, hindi na po ang aking paniniwala, kundi ang Panginoong Hesus lamang na namatay para sa aking mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa pangako ng buhay na walang hanggan. Sinabi mo na ang lahat ng tumanggap sa iyo bilang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, ay may buhay na walang hanggan. Salamat po, pinaniniwalaan ko po ang iyong mga salita na ito'y nangyayari sa aking buhay mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, kung ikaw ay sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Hesus at nanampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, ibinigay na sa iyo ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Dito po sa John chapter 1 verse 12. No, kung may mga kapatid po tayo diyan na mayroong Biblia sa inyong mga tahanan, paki-guide po ang inyong mga mahal sa buhay na tumanggap sa Panginoon at ipabasa. No, i-guide po natin silang basahin ang John chapter 1 verse 12, no? Sapagkat ito po ay pangako ng Diyos. Hindi po ito biro, no? Ito isang katotohanan na ipinangako ng Panginoon sa atin na mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, no? Ito po ang pangako niya. No? Ipabasa po ninyo sa inyong mahal sa buhay. No? Sabi niya, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. No? Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Purihin po ang Panginoon at congratulations po doon po sa mga tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, nagdesisyon, nagpasya na tanggapin si Jesus sa kanyang buhay as Lord and Savior. Congratulations po sa iyo. Sapagat ngayon ay isa ka ng anak ng Diyos. Sapagat yun ang sinabi ng Panginoon. No, kung pinaniniwalaan mo ito, ikaw na ay anak ng Panginoon. Ayon sa kanyang salita, John chapter 1 verse 12. No, sabi niya, ang lahat ng nanalig at tumanggap, no, sa kanya, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. No, kaya kapatid, naging anak ka ng Diyos hindi dahil nabinyagan ka. Naging anak ka ng Diyos hindi dahil nagsimba ka. Naging anak ka ng Diyos dahil tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. No? Ngayong gabi po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. And let us pray, no? Ating ipanalangin ang bawat isa. No? Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Kung meron po kayong mga panalangin, you can type it very quickly sa ating message inbox so that I could see it. Kung may mga prayer request po kayo, we can include it in prayer, no? Good evening po sa inyong lahat, no? Magbanggit lang po kung mga nakikita kong pangalan po rito. I just want to mention names. Sister Beth Cruz, si Brother Jerfield Lacaste, welcome. Salamat po sa pag-support. Brother Percy, thank you, Brad. At you are the real evangelist. No? God bless you. Patuloy kang gamitin ng Lord. Sister Estelita Garcia, Sister Yay, no? Ito from Cebu, no? Kasamahan ni Brother Percy. So welcome po. Salamat po sa Panginoon. Brother Kuya Art Di Guzman, salamat po Kuya Art. At Sister Sally Malaki, no? Salamat po sa inyo. Ate Ame from Urani, welcome po kay Sister Marie Chris Dulete, San Mateo po sila. Thank you po sa inyong support kay Sister Eder, sa pamilya mo Sister Eder. God bless po sa inyo kay Nanay Mate. Regards po sa kanya, sa ating number 1 na supporter, Sister Ronita. Thank you, God bless sa iyo, Ate Neng. Salamat sa magandang microphone at sa stand, no? Sa mga iba pa na mga nag-connect, no? Sa aking kapatid, Kuya Jong, Kapitan Kap, magandang gabi sa iyo. Kay Vanessa, sa Perez family dyan sa Bacoor, kay Hamideth,
good evening. At kay Ate Christy, thank you very much for joining with us. Sister Julie Lagasca from US. Sister Julie, salamat sa iyong support sa gawain ng Panginoon. God the Lord will continue to bless your life. No, kay Pangga, thank you very much. Kay Angel Perez, thank you. Okay, para po kay sa kagalingan, no, fast healing po Tito. Para kaninong kagalingan? Walang nakalagay kung sinong ipagpe-pray. Let's pray for that healing. No? So ipag-pray po natin. Kung meron po kayong pang mga prayer request, just type it very quickly sa inyong box, no, type box, message box, and send it to me at para po makapag-pray po tayo ngayong gabi. No, so salamat po. Every Sunday po, ulitin ko po, Sunday evening, 7:30 po ng gabi po yan, tuwing linggo po, and Thursday. No, so kung meron pong mga kamag-anak po tayong tumanggap sa Panginoon, pakisend po ang mga pangalan po sa akin so that I could pray for them and do a follow-up. We can have a follow-up with them po. Ma-follow up natin sila ng ating susunod na lesson para sa mga tumanggap sa Panginoon. Kasi meron pong lesson yan, follow-up lesson for the people po, yung mga taong tumanggap sa Panginoon. So, okay, si Angel po, chicken pox, no? So pag-pray po natin siya. Okay, so kaya ipaki-message po sa akin yung mga names ng mga tumanggap sa Panginoon ngayong gabi so that we could do a follow-up. No? I-private message po ako, pwede rin for them, no? So atin po silang ipanalangin. So tayo po ay manalangin ngayong gabi, sama-sama po tayong manalangin at I release blessing to all of you. The Lord will bless every family that represent tonight. Mahal po tayo ng Panginoon at hindi po siya nagkukulang. Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Lahat po ng mga seed, lahat po ng mga nagpapadala ng support sa amin, sa ministry po, ng preaching na ito, the Lord will continue to bless you. No, any kind, no? Kagaya nga po kanina, may nag-seed po ng microphone at saka cellphone stand. No, if the Lord is touching your heart and your life to bless this ministry ng pangangaral ng salita ng Panginoon, the Lord will bless you po. No, ikaw ay pagpalain ng Panginoon for sending your seed, no? You can private message me po kung gusto mo, if the Lord is touching your life para mag-seed, no, magtanim ng binhi ng any support para po sa gawain ng ating Panginoon. Kay Sister Pangga po, salamat po sa prayer request po ay Ate Cherry po na maging strong po siya sa kanyang pagkawala ng kanyang husband. Okay, we'll include that in prayer. Salamat po. Tayo po ay let us pray together po. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin sa ating mga panalangin. Lord, salamat po sa gabing ito sa iyong mga salita na naipahayag. I pray for those who are giving their decision, Lord. Those who make their decision ngayong gabi, Lord, who made their decision to accept you, Lord, to accepted you as their Lord and Savior. Binibless ko po ang lahat ng mga individual na mga lalaki at babaeng tumanggap sa iyo ngayong gabi bilang Panginoon at sariling tagapagligtas sa kanilang buhay. I bless every family that represent tonight. Salamat sa mga nagsusupport ng iyong gawain, Lord. Pagpalain mo ang iyong mga anak, ibalik mo sa kanila ang siksik, liglig at umaapaw ng mga pagpapala. At ang lahat ng mga nagkukonect, Lord, at nagsishare ng mga posts na ito, ng mga messages, Lord. Nagsishare ng mga preaching, Lord. I-bless mo ang lahat ng mga naisishare po na yan, nag-watch party, Panginoon, at patuloy na marami pang maabot ng mga individual ng iyong mga salita. Binibless ko po, Panginoon, ang mga kasama po ko po ngayong gabi live, Lord. I pray for them. Lord, I pray for Angel, Panginoon, for a total healing, Lord. Right now, I release blessing of healing right now in the name of Jesus. Sa chicken pox na yan, I declare to be removed right now. Makabalik ka sa iyong work immediately. Right now, in the name of Jesus, I pray for the touch of the Holy Spirit. I declare miracle and healing and signs and wonder to your life and to your family. I declare and speak increase to your work, sa iyong trabaho, ay mayroong promotion sa iyo ang Panginoon. Lord, I pray for Sister Cherry sa pagkawala ng kanyang husband. Lord, I pray for restoration of strength, Lord, comfort, ay padala mo sa buhay ni Sir Cherry, Panginoon. Lord, I pray for blessing to every family and protection, Lord. Sa lahat ng mga pamilyang nakarepresent ngayong gabi, Lord, I declare protection and blessing sa kanilang kalusugan, sa kanilang financial, Lord, sa kanilang relationship, kanilang negosyo, trabaho, Lord. Pagpalain mo sila
at patuloy mong ingatan ang kanilang buhay. Lord, pagpalain mo rin ang mga pamilyang nagluluksa, ang pamilya po ng aking tiyuhen, Angel family, Panginoon, Malanaw family. Lord, pagpalain mo ang kanyang mga pamilya, mga anak, maging sa kuya po, kapatid po ni Brother Gilbert Tuason. Lord, sa Mindoro din po, Lord, namatay po ang kanyang kapatid. Lord, I pray for comfort for the whole family. Lord, I bless every family that is suffering, Lord, sa lahat ng mga karamdaman na kanilang dinaranas. Lord God, nawa ang kagalingan mo ay dumating sa kanilang buhay. Ingatan mo kami ngayong gabi, Lord. We just want to give you glory and we want to give you praise and honor sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin ngayong gabi, Panginoon. Sa aming pagtatapos, kasama namin kayo, Panginoon. I want to bless you and we want to give you glory and want to give you praise. Lord, in Jesus' mighty name, Lord, we pray and we declare, Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pag-support, pagmamahal po sa gawain ng Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa iyo. Si Brother Glicerio humabol. God bless you, Brad. No? So, panoorin mo na lang. I-repost po natin itong video na ito. Purihin po ang Panginoon. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. In 5 seconds po ay mag-e-end na po tayo.